Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating masugid na mga taga-subaybay, Abet Batista, Christopher De Ade, Arlito Ragonot, at Hansen Ilanan, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1746. Si Yvonne Xavier ay tumayo sa kanyang lupa nang hindi gumagalaw ng 1 pulgada. Ang kanyang tingin ay napuno ng kadalian matapos makita ang tanawin. Tulad ng inaasahan mula sa CEO York. Hindi mahalaga kung gaano kalala ang sitwasyon, makakaya pa rin niyang harapin ito ng maayos. Sa kanyang paligid, kahit na ang mga Diyos ay hindi magagawa ang anumang bagay tungkol sa kanya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko lang? Kinuha ni Harvey York ang ilang papel na tissue at mahinahon na pinunasan ang kanyang kamay. Naglalakad siya pasulong habang nagsasalita sa isang casual na tono. O hindi mo naintindihan ang sinabi ko dati. Ikaw, si Fletcher Evans ay patuloy na kumibot habang hawak ang kanyang armas. Siya ay itinuturing na walang awa, ngunit naramdaman niya na wala siya kumpara sa lalaki sa harap niya. Bata, alam mo rin ba kung sino ako? Ako ang butler ng pamilyang Smith, ang nangungunang 10 pamilya sa Country H, Fletcher Evans. Kung may gagawin ka sa akin, masasaktan mo ang pamilyang Smith. Nangangahulugan ito na nakakasakit ka mismo kay Prince Smith. Maaari mo ring madala ang mga kahihinatnan. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon. Kahit na natakot ako ni Yvonne. Kung wala kang background o lakas, mas mahusay mong hindi isawsaw ang iyong mga daliri sa malalim na tubig na tulad nito. Ang kapangyarihan ay hindi lahat ng bagay sa araw na ito. Kung maglakas loob kang hawakan ako, maaari kitang ipadala sa likod ng mga rehas para sa iyong buong buhay na may isang solong tawag sa telepono. At kahit na inihahambing natin ang kapangyarihan, ang pamilya Smith ay may libu-libong mga elite at walang hanggan na halaga ng mga ari-arian upang umarkila ng mga mersenaryo. Tiyak na makahanap tayo ng isang manlalaban na nasa antas na mga Diyos ng digmaan. Ang mga taong tulad nito ay madaling yorakan ka nang hindi gumagamit ng anumang pagsisikap. Huwag isipin na maaari mo lamang ipakita sa harap ng mga tao dahil lamang sa mayroon kang ilang mga pilay na kung fu, binata. Bata ka pa, mayroon kang isang magandang kinabukasan sa hinaharap mo, huwag mong sirain ito dahil medyo nakakuha ka rin ng headstrong. Umalis ka agad, at magpapanggap ako na walang nangyari. Kung hindi, magagalit ako. Malakas na bulalas ni Fletcher, medyo natakot siya kay Harvey. Habang patuloy na naglalakad si Harvey, si Fletcher ay may mga kwintas na malamig na pawis na tumutulo sa kanyang mukha. Sa isang lugar tulad ng Mordor, ang pamilya Smith ay may awtoridad sa lahat. At alam ni Fletcher ang bawat solong pamilya at individual na naaayon sa pamilyang Smith. Ngunit walang intel tungkol sa kay Harvey. Ang paglalagay ng isang harapan ay hindi gumawa ng pakiramdam kay Fletcher. Nakaramdam pa rin siya ng hindi masabi na takot kay Harvey. Hindi tumigil si Harvey dahil sa mga sinabi ni Fletcher. Naglakad siya pasulong at bumaba, pagkatapos ay inabot ng kanyang kamay upang magaan na tinapik ang mukha ni Fletcher. Hindi ko ba sinabi sa iyo na papatayin kita at ang iyong buong pamilya kung maglagay ka pa ng isang daliri kay Yvonne? Ang mga mata ni Fletcher ay patuloy na kumibot ng walang katapusan. Si Melanie, na may bagong master, pagkatapos ay bumulalas mula sa likuran, wala akong pakialam kung sino ka. Ngunit wala kang karapatang maglagay ng daliri sa kay Butler Evans. Isa siya sa pinagkakatiwalaang mga subordinate ni Prince Smith. Siya ay isang malaking katangian ng pamilya Smith. Magdurusa ka sa mga kahihinatnan sa paghagupit sa kanya. Magmadali at lumuhad ngayon, pagkatapos humingi ng tawad sa iyong mali. Kung hindi na pinansin ni Harvey si Melanie at inilipat ang kanyang tingin sa kay Yvonne. Kung naaalala ko ng tama, hindi ba siya ay isa sa mga tao ni Auntie? Sa palagay niya ay pinahihintulutan siyang makahanap ng isang bagong master mula nang siya ay may talento. Nakuha ko. Medyo tumanggaw si Harvey at pagkatapos ay kinuha ang baril sa lupa at hinayla ang gatilyo.
Bang, 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 bang. Binaril si Melanie. Ilang butas ang ipinapakita sa kanyang dibdib. Sa isang sulyap ng isang mata, hindi na siya humihinga. Puno ng pagkabigla ang mukha niya. Hindi niya inaasahan na papatayin lang ni Harvey ang isang tao sa isang lugar na tulad nito. Pinatay niya rin ang isa sa mga tao ni Terry Smith. Ang ekspresyon ni Fletcher ay takot na nagbago habang nakatitig siya kay Harvey sa kabuuang kawalan ng paniniwala. Hindi niya inakala na ang taong ito na may ordinaryong damit ay maaaring maging dominante dito. Nabigla ang karamihan. Ang ilan sa mga kalalakihan na may suot na itim ay nais na umatras at magtago, ngunit hindi rin sila maglakas loob na gumawa ng tunog sa sandaling iyon. Si Yvonne Xavier, sa kabilang banda, ay kalmado at mapayapa. Malinaw, alam niya na ang mga traidor ay hindi makakatakas mula sa pagkakahawak ni Harvey York. Nagpakita si Handel ng hitsura ng paghanga. Alam niya na ang taong ito ay ang pinakamalaking trump card ni Yvonne at suporta sa likuran niya. Ikaw, talagang pinatay mo ang aking mga tauhan. Si Fletcher Evans ay nawalan ng pag-asa nang makita niya si Melanie Xavier na namatay sa harap niya. Hinailan niya ang gatilyo ng kanyang baril sa isang sulyap ng isang mata. Bang! Tinagilid ni Harvey ang kanyang ulo ng bahagya kasama ang tunog ng isang malakas na bang at muling umiwas sa isa pang bala. Ang mga mata ni Fletcher ay kumapit ng walang tigil matapos makita ang tanawin. Gusto niyang mag-apoy ng isa pang shot, ngunit napakabagal lang niya. Bang! Kinuha ni Harvey ang baril mula sa kanyang kamay at hinayla ang gatilyo na may mahigpit na pagtingin sa kanyang mukha. Ang bala ay tumusok mismo sa palad ni Fletcher, na nagdulot sa kanya na sumigaw sa paghihirap. Bago pa man makapagsalita si Fletcher, nakuha na ulit ni Harvey ang gatilyo. Bang! Ang iba pang kamay ni Fletcher ay nadurog din. Ang dugo ay tumutulo kahit saan. Matapos makita ang tanawin, ang buong karamihan ng tao ay may panginginig na tumatakbo sa kanilang mga gulugod. Matapos ang casual na pagkahagis ng baril sa harap ni Fletcher, mahinahon na sinabi ni Harvey, "Hindi ko pa dadalhin ang iyong buhay. Hahayaan kitang tumakbo at magpadala ng salita sa iyong Panginoon. Bibigyan ko siya ng 3 araw. Bibigyan niya ako ng isang patas na pahayag tungkol sa kung paano niya tinatrato si Yvonne. Kung hindi niya gagawin iyon, sasalubungin ko mismo ang pamilyang Smith." Pow! Ipinadala ni Harvey si Fletcher na lumilipad gamit ang isang sipa pagkatapos ng kanyang pagsasalita. Nablangko si Fletcher kahit saan habang siya ay bumagsak sa lupa. Nakangisi siya kay Harvey sa isang angkop na galit. Maghihihiling ka ng isang pahayag mula sa pamilyang Smith. Sino ka sa palagay mo? Ngunit kahit gaano siya kagalit, maaari lamang niyang tanggapin ito gamit ang kanyang ulo. Kung ito ay labanan ng katapangan o kalupitan, hindi niya may kumpara si Harvey. Umalis ka na dito. Tumawag si Harvey ng isang tawag sa telepono at sinabi kay Aiden Bauer upang linisin ang gulo dito at kumuha ng isang tao na magpadala kay Handel sa ospital. Pagkatapos, dinala niya si Yvonne sa loob ng isang kotse sa negosyo ng Toyota. Thank you, CEO York. Matapos makapasok sa loob ng kotse, pinakawalan ni Yvonne ang isang mainit na ngiti. Kung hindi ito para sa iyo, hindi ko alam kung paano ako magtatapos. Ngumiti si Harvey at sumagot, "Mabuti ito o alam mong ligtas ka at maayos. Sabihin mo sa akin ang nangyari." Nagtataka si Harvey. Inutusan niya si Corey Lloyd, ang mamamatay tao ay nasa 3 sa listahan ng mga asasin, na sundan si Michelle. Sa makatuwirang pagsasalita, hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Ngunit siya ay tunay na nalilito kung paano nangyari ang lahat kay Yvonne at ng kanyang ina. Pinigilan ni Yvonne ang kanyang damdamin. Alam niya na hindi makatuwiran na hindi makisali si Harvey sa sitwasyon kapag ang mga bagay ay tumaas hanggang sa puntong ito. Matapos mag-isip tungkol sa sitwasyon, sinabi ni Yvonne ng tahimik, 2 linggo na ang nakalilipas, isinama ng aking ina si Cora, at upang kontrolin ang pamilyang Smith at ang kapangyarihan na hawak ng pamilya.
Ngunit pagkaraan ng 3 araw, 13 miyembro ng direktang linya ng pamilyang Smith ang lahat ay brutal na pinatay. Ang bawat solong piraso ng katibayan ay itinuro sa aking ina. Ang lahat ng mga miyembro ng pamilya ay sumang-ayon na ang aking ina ay ang tunay na pumatay. Ang pagpatay sa isang tao sa ilalim ng relo ni Cora at maaari pa ring ilipat ang lahat ng sisihin sa iyong ina. Nagpakita si Harvey ng isang naguguluhan na ekspresyon, pagkatapos ay tumango ng bahagya. Imposible, maliban kung ang pumatay ay talagang isa sa nangungunang 2 asasin sa listahan, ang ibang mga tao ay hindi kailanman maaaring hilahin ang isang imposible na gawain. Ngunit iyon ang malamig na katotohanan. Namatay ang mga tao, at lahat sila ay brutal na pinatay. Malinaw din ang ebidensya. Matapos ang pangyayaring ito, ang awtoridad ng aking ina ay agad na ninakaw sa kanya. Ipinadala din siya sa likuran ng mga rehas ng mga pinsan ko. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Bakit ang sitwasyon ni Auntie na inilalagay sa likod ng mga rehas ay may kinalaman sa iyo? Nasimangot si Harvey York. Bumantong hininga si Yvonne Xavier. Matapos kong malaman na ang aking ina ay itinapon sa bilangguan, wala akong ibang pagpipilian kundi bumalik sa Mordo sa lalong madaling panahon. Ngunit nang magtungo ako sa bahay ng pamilya Smith, hindi ko inisip na dadalhin nila ako at gawing hostage bago pa ako magkaroon ng pagkakataon na mag-react. Ang mga gumawa nito ay si Terry Smith at ang kanyang mga personal na gwardya. Ayon sa kanya, ang bagay ay iniimbestigahan pa rin. Kahit na hindi ako ang punong sospek, kailangan akong ibaba dahil maaari kong gamitin ang lahat ng aking kapangyarihan upang hadlangan ang imbestigasyon. Bukod dito, kung pinatay talaga ng aking ina ang mga miyembro ng pamilyang Smith, kailangan kong pakasalan ang isa sa 4 na masters ng Walls Inc., si Hector Thompson, upang ipiyansa ang aking ina. Siyempre, upang maiwasan ang lahat na mawala sa sitwasyong ito, bibigyan ako ng aking pinsan ng ilang kalayaan. Kahit na sa malamig na pag-uugali ni Yvonne, pinaglaruan niya ang kanyang sarili sa puntong ito sa kanyang paliwanag. Malamig na sumagot si Harvey, mukhang ang iyong pinsan, isa sa 6 na prinsipe ng Mordo, ay hindi kasing ganda ng sinasabi ng alamat. Kailangan pa rin niya ng tulong mula sa pamilyang Thompson sa Walls Inc. upang makitungo kay Trisha Cloud. Sa paghusga mula rito, dapat siya ang hindi bababa sa may kakayahang sa lahat ng 6 na prinsipe ng Mordo. Matapos marinig ang masamang pahayag ni Harvey, nagpakawala si Yvonne ng buntong hininga. Kahit na ang pamilyang Smith ay isa sa nangungunang 10 pamilya sa Country H, lahat ito ay dahil lamang sa pera na pagmamay-ari namin. Kung inihahambing namin ang kapangyarihan, awtoridad, at labanan ng katapangan, hindi rin kami makakatayo laban sa iba pang mga nangungunang pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit makatuwiran para kay Terry na makakuha ng suporta ng ibang pamilya upang harapin ang problema. Muling pinakawala ni Yvonne ang isa pang buntong hininga. Ngunit, hindi ko matanggap ang katotohanan na ako ang magsasakripisyo. Sa paningin ng pamilya, wala ba akong iba kundi walang halaga na ibebenta? Inabot ni Harvey ang kanyang kamay at tinapik ang ulo ni Yvonne. Dapat sinabi mo sa akin kanina kung ang mga bagay ay komplikado. Pinakawala ni Yvonne ang isang mapait na ngiti. Hindi ito nais kong sabihin sa iyo. Inaasahan ko pa na bibigyan ng pamilya Smith ang aking ina at ako ng isang patas na pahayag kapag bumalik ako sa kanila. Ngunit hindi ko inisip na ito ay magiging ganito. Bukod, alam ko na marami ka ring mga bagay na hinaharap. Hindi ko nais na guluhin ka, at hindi ko nais na gamitin ka ng pamilya bilang isang scapegoat para sa sisihin din. Ngunit, hindi ko inaasahan na darating ka dito. Alam ko na hindi ka nababalik sa iyong salita sa sandaling napagpasyahan mong gumawa ng isang bagay. Iyon ang dahilan kung bakit naisip ko ang lahat para makita ka dito. Sumagot si Harvey, hindi na kailangang makipag-usap tulad ng tayo ay mga estranghero. Pumasok tayo sa negosyo.
Kung hindi natin mahahanap ang katotohanan ng mga pumapatay sa pamilya Smith, ikaw at si Auntie ay maituturing na mga pangunahing hinihinalang sospek para sa natitirang bahagi ng iyong buhay, at walang karapatang magmana ng anumang bagay mula sa pamilya, tama? Pinakawala ni Ivan ang isang mapait na tawa. Oo, tama iyon. Nalaman ko ito sa mga nakaraang araw. Hindi talaga mahirap para kay Terry na malaman ang lahat, ngunit kung ano ang nangyari noon. Patuloy niyang inaantala ang investigasyon, ginagawa ang sitwasyon kaya nakalilito iyon sa lahat ng bagay na pinagsama-sama. Hindi niya ito nililito. Sinusubukan niyang huwag bigyan ka ng isang pagkakataon upang malinis ang iyong pangalan. Pagkatapos ng lahat, ngayon ang pangunahing oras para sa paglipat ng kapangyarihan ng pamilya Smith. Gumawa si Harvey ng isang detalyadong pagsusuri. Isang mas kaunting tao na hatiin ang kayamanan at isa pang pag-aari upang mangalakal ng higit pa ang mga benepisyo ay tila mas angkop para sa isang tulad ng inyong Prinsipe Smith dito. Bumantong hininga si Ivan Xavier. Naturally, naisip na niya ito, isinasaalang-alang ang kanyang katalinuhan. Mahinahon siyang sumagot, hindi ko nais na kumuha ng anuman sa pamilyang Smith. Kahit ang aking ina ay hindi nagmamalasakit sa gayong bagay. Kahit na ang kaso, kung minsan ay nasa isang masikip ka pa rin kung gusto mo o hindi. Ngumiti si Harvey York. Mukhang ang pinakamayamang tao sa Gangnam, ang iyong lolo, si Jaden Smith, ay tumingin sa iyo at sa iyong ina. Kung hindi yun ang kaso, bakit si Prince Smith ay mag-aaksaya ng enerhiya sa paggawa ng isang bagay na hindi naaayon sa kanyang mga interes? Tumango si Ivan. Ginagamot ako ng lolo ko. Palagi rin siyang nagbibiro tungkol sa akin na pumalit sa pamilya. Hindi ako interesado dito. Iyon ang dahilan kung bakit ako tumungo sa Southlight. Bukod, kung ihahambing sa kayamanan at kaluwalhatian, mas gusto kong manatili sa tabi mo. Pinakawala ni Harvey ang isang awkward na ngiti. Hindi siya dapat magpatuloy sa paksa. Hindi alam kung sinasadya iyon ni Ivan. Agad niyang binago ang paksa at nagpatuloy sa pakikipag-usap. Matapos makuha ang iyong mensahe kahapon, alam kong pupunta ka rito kung hindi ako ay lalabas. Ang sitwasyon ng pamilya ay nagkakagulo ngayon. Kung magpapakita ka sa pintuan ng pamilya, ang salungatan sa pagitan ng dalawang panig ay lalala lamang, marahil ay magdulot ng isang bagay na hindi mababawas. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling ko kay Handel na patumbahin ang mga gwardya at tumakas upang hanapin ka. Ngunit, nalaman ni Fletcher ang tungkol dito at sinimulan kaming habulin kasama ang kanyang mga tauhan. O dapat kong sabihin, naiwanan ko ang paninirahan sa pamilya Smith ay isang bahagi ng plano ni Fletcher. Hinayaan niya kaming lumayo upang pagsamahin ang mga akusasyon ng aking ina. Pinatay niya ang ilan sa mga gwardya na kumatok sa layunin at sinisi ito sa akin. Mukhang hindi nakakahanap si Terry Smith ng anumang kapaki-pakinabang na ebidensya. Dapat siyang maging desperado kahit na gawin ang isang bagay na ito na mababa. Matapos malaman ang ins at out ng sitwasyon, sumimangot si Ivan. CEO York, kung iyon ang kaso, hindi ba ang aking ina ay nasa isang kakilakilabot na lugar ngayon? Tumingin si Harvey sa langit at sumagot, mula sa sinasabi mo sa akin, alam kong si Terry ay isang maingat na tao. Ang isang taong tulad nito ay hindi kailanman magpipilit ng kanyang kamay at magkaroon ng ilang mga backup na plano maliban kung siya ay talagang desperado. Maghintay lamang, dahil makakakuha ka ng pagkakataon na makalayo, dapat na tama ang iyong ina. Kung si Terry ay maaaring magkaroon ng kumpletong kontrol sa iyo at tiyakin na wala kang paraan, pagkatapos ay papatayin kanya at ang iyong ina. Nakakahiya na wala siyang pagkakataon na gawin iyon. Nagpakawala si Ivan ng hininga matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey, pagkatapos ay nagtanong habang sumimangot, kaya Harvey, ano ang gagawin ko ngayon? Mahinahon na sumagot si Harvey, huwag magmadali. Hindi ba't binigyan lang natin sila ng 3 araw? Tiyak na makakahanap sila ng isang paraan upang magpakita sa loob ng 3 araw. Ikaw, sa kabilang banda,
dapat lamang na manatiling ilagay sa oras na ito. Ligtas ka sa akin. Ngunit pagkatapos mag-isip tungkol sa sitwasyon sa loob ng mahabang panahon, hindi pinauwi ni Harvey si Yvonne sa villa ng Fragrant Hill. Pagkatapos ng lahat, si Cynthia Zimmer ay maaaring bumalik sa anumang segundo. Mabuti na ang presidential suite sa Prague Hotel ay nandoon pa rin. Ang seguridad doon ay medyo disente. Ipinadala ni Harvey si Yvonne sa suite pagkatapos ay tumawag sa kay Bellamy Blake. Patuloy na hiniling ni Harvey kay Bellamy na magpadala ng ilang mga lalaki para magamit niya, ngunit hindi pa sila nakarating. Matapos ang tawag, natapos si Bellamy ng magalang, punong tagapagturo, may mga kalalakihan ako sa Mordo. Hilingin ko sa kanya na tawagan ka, ngunit hindi nila alam kung sino ka pa. Hayaan, pinutol siya ni Harvey at sinabi ng mahinahon, sapat na, itigil ang pagbubuga ng walang kabuluhan. Mapagkatiwalaan ba sila? Siyempre, sige, ipadala siya sa Prague Hotel at alagaan ang kaligtasan ni Yvonne. Kung may mangyari sa kanya, darating ako para sa iyo. Panigurado, pinili ko ang mga lalaking ito. Kung ito ay katapatan, lakas, o labanan ang katapangan, tiyak na may kakayahan sila. Ibinigay ni Bellamy ang kanyang pangako mula sa kabilang panig ng telepono. Kabanata 1750. Matapos harapin ang problema ni Yvonne Xavier, at gabi na ito nang maglakad si Harvey York sa Prague Hotel. Sa mga kalalakihan ni Bellamy Blake na ipinadala dito upang bantayan si Yvonne, medyo nakaramdam ng kaunting ginhawa si Harvey. Kailangan lang nilang maghintay para sa pamilya Smith na kumilos, pagkatapos ay makahanap ng isang pagkakataon upang ayusin ang problema ng isang beses at para sa lahat. Handa si Harvey na ganap na makitungo sa insidente ng sangay ng Mordo sa loob ng susunod na 3 araw. Sakto nang iniisip ni Harvey na makilala ang mga kalalakihan na ipinadala ni Bellamy, isang taong nakatayo na hindi masyadong malayo sa kanya ay biglang lumakad. Ang tao ay nakasuot ng itim na damit na Chanel ngunit hindi na nagsuot ng makeup. Ang kanyang hitsura ay masyadong kaakit-akit, biglang sumilaw ang mga mata ni Harvey. Ito ay walang iba kundi si Kate Walker mismo. Tila labis na nabigo si Kate nang maglakad siya. Nanlilisik ang kanyang mga mata nang makita niya si Harvey. Harvey, ikaw ba yan? Ako ito. Nagmamadali ka bang hanapin ako? Sinabi ni Harvey nang hindi nagbibigay ng tuwid na sagot. Nagmamadali ka na kapag hindi natin nakita ang bawat isa sa loob ng ilang araw. Narito ka ba upang matupad ang iyong responsibilidad at tungkulin bilang aking kasintahan? Kaya, kumain na tayo. O manunood tayo ng sine. O gusto mo tayong magtungo sa iyong bahay? Ang mga malalaking mata ni Kate ay kuminang ng maliwanag, at pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang pagngisi. Panahon na para magkaroon ka ng isang mahalagang papel ngayon, boyfriend. Alinmang paraan, sundan mo ako. Nagyelo si Harvey. Maghintay ng 1 minuto. May kailangan pa akong gawin. Ano pa ang hinihintay mo? Ang iyong kasintahan ay may mahahalagang bagay na dapat daluhan. Bakit ka napakabagal? Sa gitna ng kanyang talumpati, kinaladkad ni Kate si Harvey sa Prague Hotel nang walang pag-aalaga sa mundo habang itinutulak siya sa upuan ng pasahero ng kanyang Ferrari 4.88. Si Harvey ay mapait na natawa. Nais niyang matugunan ng mga taong inatasan upang protektahan si Yvonne. Ngunit walang pagkakataon ngayon, habang nakaupo sa upuan ng pasahero, nagpadala si Harvey ng numero ng telepono ng isang tao kay Yvonne habang mahinahon siyang nakaupo sa kotse. Ngumiti si Kate nang makita niya ang tanawin. Bigla siyang humakbang sa pedal. Ang Ferrari pagkatapos ay tumakbo sa mabaliw na bilis. Kasabay nito, sa Prague Hotel, lumitaw ang isang matangkad at guwapong binata na may suot na puting suit. Ang isang matikas na aura ay nakapaligid sa taong ito, na ginagawang lubos na personable, na parang siya ay Prince Charming na nagpakita lamang sa mga pelikula. Ngunit ang kanyang tingin sa mga kababaihan na dumaan sa kanya ay medyo mahirap, na inilalantad ang kanyang tunay na kulay. Gayunman, tinakto niya ito ng maayos.
Tinatawid niya ang kanyang mga braso habang siya ay nakatayo, na may hitsura ng isang mahinahon at buo na tao. Di nagtagal, ang mga taong naglalakad sa kanya ay nakilala siya. Diyos ko, hindi ba siya ang kampyon ng International Mixed Martial Arts Competition, sa Jade-Faced Prince, si Gary Duncan? Ano, ganun ba talaga siya? Siya ay isang alamat na ibinaba ang bawat solong kalaban na may isang suntok o sipa sa kompetisyon. Sinasabi ng mga alingawngaw na siya ay ang pinakamahusay na manlalaban sa halu-halong martial arts ng mas bata na henerasyon. Sinasabi na siya rin ay isang mahalagang panauhin para sa bawat solong pamilya na may pinakamataas na marka. Bakit ang isang tao ay nandito? Naghihintay ba siya para sa isang tao? Anong uri ng pagkatao ang may karapatang hayaang maghintay dito si Young Master Duncan? Ang isang pangkat ng mga kababaihan na dumadaan sa pamamagitan ay nagsimula upang makakuha ng paghuhumaling. Sa sandaling iyon, ngumiti lang si Gary sa kanila. Pagkatapos, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang hindi kilalang numero mula sa Mordo. Matapos niyang kunin ang tawag, ang malamig na tono ni Ivan ay maaaring marinig mula sa kabilang panig ng telepono. Isa ka ba sa mga kalalakihan ni Commander Blake?